preaching that will result to all-time revival by an all-time God. So I pray that God will bless our hearts as we listen to the first message that we're about to hear, to be given by our missionary from Ibisan, Capiz, no? Pastor Marlon Palapas. Preach the word. Okay, good evening sa kanisa sa Tuano. Unang-una is pasalamat ko sa Ginoo nga naka-attend kita sa ika-36 ka tuig nga diin pag sa King James Bible no nga part kita sa mga gimbuhaton. Pangduha mga pinalangga nga mga magtutuo. Uno i-advance ko ang ako nga pag-congratulate sa inyo no for 39 years sa pagiging faithful sa Ginoo. Nag-stand kamo padayon nangalagad nga in spite sa inyong ginatubang sa either financial tanano nga mga pressure sa financial tanan nga aspeto, yet you continue to stand para sa kaymayaan sa ato nga buhi na Ginoo. And then third, i-grab na akong opportunity una-una pagpasalamat po do sa ako nga prayer covenant partners nga walay undang ang inyong nga pag-support, ang inyong nga mainit nga pag-ampo para sa mua. Without your prayer, without your consistent nga pag-ampo para sa mua dito sa ministry, I will tell you, imposible nga makapadayon ng ministry. No? Tungkol sa pag-ampo, Baptist Church Cebu City, Pastor Dan, Ma'am Cha, and then Ma'am Sophie. No? Salamat sa inyong pagpaluyo sa gimbuhaton and sa tanan po nga mga membro sa Baptist Church Cebu City. Thank you so much sa inyong pagpaluyo, dili na sa pag-ampo, at the same time sa inyong financial na support. No, so ang tanan ako nga ginabalik ang himaya sa ato nga buhi Ginoo. Dala na po nako pag-report no ang ministry gimbuhaton dito sa Ibisan, although nga hinay-hinay yet nagapadayon mga pinalangga nga mga kigsunan dinha sa pagtuo. So this evening tanan nato. So I would like to invite you in the book of Psalm chapter 85, verse 6. Isa lamang ka verse ang ato nga basahon di sa evening. Kay Psalm 85 verse 6. First reading, I will read ako ang part, and then ang second reading inyong part, and then third reading ato tanan or ato nga basahon all together. Kay say amen if you found your place. Okay? The Bible says in Psalm 85 verse 6, the Bible says, "Wilt thou not revive us?" Lang. Psalm 85 verse 6, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Inyong part. Okay, all together. "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" So let us go to the Lord in prayer. To our most gracious Heavenly Father, Lord God, this evening we come, O God, with the throne of grace with a humble heart. First of all, God, we ask forgiveness of our sins that we have done against thee. Sanctify us, O God, this evening, Lord, so that, Lord God, you can work in our life, Ginoo, especially, God, sa revival, Ginoong Diyos. Lord, ang ako nga prayer, God, ang iyong presensya, be with us, O God, this evening, Lord God. Ang mga Holy Spirit, Lord, maghatag ng wisdom para Ginoong Diyos, amon, Lord, nga maintindihan ang mga mensahe, Lord God, nga pagradon Ginoo sa mensahe, Lord. Lord God, I acknowledge, Lord, without your help, God, I can do nothing, Ginoong Diyos. Anoint, Lord, my lips this evening, Lord God, so that ang mga pulong, Ginoo, makaabot, Lord, sa mga kasing-kasing, Ginoong Diyos, and revive your people, O God, para kami, Ginoong Diyos, mahimo nga malipayon sa mga pagpangalagad dinha kanimo. These things, Lord, I pray, cover us, O God, with your precious blood. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so the Bible says, according pa sa verse 6, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Ang isa diya ang writer raise a question,
Nga according pa na, wilt thou not revive us again? Hindi lang not only he raised a question at the same time, he asked a petition, prayer, and said, Lord, wilt thou not revive us again? Dili mo ba lang, di mo ba kami i-revive? Dili mo ba kami buhion balik ang mga pagpangalaga sa Ginoo? So nakita dira sa writer ang ila kondisyon, their condition in the sight of God. Why they ask, why they pray for revival? Why they ask revival? Because una-una, nakita sa writer na ang ilang condition at tubangan sa Diyos na there's no joy sa ilang pagkanta. There's no joy in singing. Siguro nakita nila, naramdaman nila that there's no joy, there's no fire in their service, there's no fire in their singing, there's no fire in their giving, there's no fire or seriousness sa magpangalagad dila sa Ginoo. That's the reason why ang writer dila nag-raise, ang writer nag-pray, ang writer ask petition, Lord, wilt thou not revive us again, that the people may rejoice in thee. Yes, Lord, and it is true, my dearly beloved brethren, kung isa ka tao, o isa Christian, nga wala ma-revive, I will tell you, wala kalipay ang pagkanta sa Ginoo. Kung ikaw, dili-revive at tubangan sa Diyos, ang imong ginabuhat, nabugat, ang imong ginabuhat, na wala kalipay, ang imong ginabuhat, ang imong sinuslos, pagmangalaga sa Diyos, wala klaro, kaya nga man, dili-revive ang isa Christian. O munang ginaraise Diyos sa writer, nga, Lord, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice. So this evening I would like to entitle my message, Revival. Is it possible or impossible? Ang revival, posible ba or dili imposible? As a nation siguro, dili na ito maangkon nationwide ang revival. Kaya nga naman, we are now in the last days wherein ang tao, people, ginamak ang Diyos, ang katawan, nagakalimot sa Ginoo, ang katawan, nagatalikod sa Ginoo. Reason why, nga dili maangkon nationwide ang revival. But as a Christian, as a church, posible nga maangkon natong revival. Posible nga maangkon natong revival. Unang-unang nga butang, this evening, is it possible nga magkaroon batang revival? Unang-una, posible. Unang-una, when God's people seek His presence. When God's people seek His presence, according to the book of 2 Chronicles, unang-una nga punto this evening, my dearly beloved Christian, revival is possible when God's people seek His presence. In the book of 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, 2 Chronicles chapter 7, verse 14, the Bible says, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. Now watch carefully the next phrase, and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So una nga punto, para maangkon nato ang revival, my dearly beloved Christian, pangitao nato ang presensya sa Ginoo. Ayaw palayo sa presensya sa Diyos, but rather, balik kita dira sa presensya sa Ginoo para maangkon nato ang revival sa ato ang kinabuhi. So seek His face, He seeks His presence, according to the book of Proverbs chapter 8 verse 17. Proverbs 8 verse 17. Anong gingon sa Ginoo sa Biblia? In the book of Proverbs chapter 8 verse 17. Bible says, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. The moment that you will seek God in your life, the moment nga unahon nimo siya, the moment that you love God, according pa sa verse 17, I love them that love me, that God loves believers, especially that the believers will seek the presence of God sa iya kinabuhi. According pa sa verse, the next phrase, I love them that love me then, and those that seek me early shall find me. O panahon nga unahon mo siya pagpangita, o panahon nga imo sa panahon nga unahon nimo pagpangita ang Ginoo ang iyang presensya, I will tell you, maangko natong revival sa atong kinabuhi. So di lang when God's people seeks presence, then number 2, when God's people surrender their pride. When God's people surrender their pride.
Panahon nga to i-surrender ang ato nga garbo. Panahon nga i-surrender nato ang pride. I-surrender sa tiilan sa Ginoo, ibutang sa tiilan sa Ginoo. I will tell you, ang Ginoo mo padala og revival sa to kinabuhi mga pinalangga nga magtotoo. Basta panahon nga to ang kumkumon, sa panahon nga to taguan, sa panahon ikip nato ang pride sa to kasing-kasing nga maingon ta sa kagalingon nato, adi na ko kinahanglan ang revival. Then God cannot send revival sa to kinabuhi. But the moment nga to surrender ang pride, ano nga pride nga sometimes magunahuna kita nga there's no wrong sa kung pagpangalaga sa Ginoo. If you are honest before God, kung honest lamang ta tubangan sa Dios, I will tell you, daghan tag pagkukulang sa Ginoo. Daghan tag mga panahon nga wala nato nahalad sa Ginoo. Daghan tag mga panahon nga wala daw nausika nato atubangan sa Ginoo. Daghan tag panahon nga wala nagamit atubangan sa Ginoo. And most of the time, ang ato nga panahon gigamit nato sa kalibutan. And most of the time, ang panahon nato ginagamit nato sa mga gadgets. Most of the time nga ginagamit nato nga diin ang Ginoo hindi malipay mga pinalanggang magtotoo. So when God's people surrender their pride, lang pride no muning pinaka mabugat, pinaka nga ang Ginoo dili mo bless. Once nga ato ang kumkumon, once nga dili nato surrender ang pride at tubangan sa Ginoo. Nga too pride kita nga dili mo ilas sa ato nga mga kasalanan. Too proud kita nga dili mo ilas sa ato nga failures. Too proud sa Christian nga dili mo ilas sa iyang backsliding. Too proud ang Christian nga dili mo ilas ang coldness. I will tell you, kung dili nato ilhon atong kabugnawon at tubangan sa Ginoo, kung dili nato ilhon or acknowledge ang ato backsliding at tubangan sa Dios, then God cannot send revival sa ato ang kinabuhi. So when God is it a revival, is it possible or impossible? So it is possible when God's people seeks presence. Then number 2, when God's people surrender their pride. Balikan ako ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves. Diba klaro dira? Shall humble themselves. O mupaubos kita tubangan sa Ginoo nga to ang i-acknowledge like ni David, for I acknowledge my transgression before God, for I acknowledge my sins before God. I-acknowledge nato ang kalayahon at tubangan sa Ginoo. I-surrender nato ang coldness at tubangan sa Ginoo according para, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So number 2, and then number 3, mga pinalangga nga magtutuo this evening, paano magkaroon ng revival. Number 3, when God's people search His precepts. When God's people search His precepts. Sa panahon nga to ang i-search ang scripture. Sa panahon nga to ang tunan ang Biblia, kaya dili dapat nga dili lang taman nga nagtuon, nagbasa sa Bible, but rather ang mga pulong nga to nadunggan, ang mga pulong nga to napamatinan during preaching, ang mga pulong nga to nga naintindihan, i-apply nato dapat sa kinabuhi. Di nato dapat nga paagion lang, palabyon lang ang mga pulong nadunggan, but rather i-apply nato ang pulong sa Dios sa to kinabuhi. Kaya nga naman, sayang ang mga butang nga to napamatinan, and then aton lamang ginapalapos sa tong pihak nga dalunggan. So, when God's people search His precepts, according pa sa book of Isaiah 34 verse 16, Isaiah chapter 34 verse 16. Sa ingon sa Ginoo sa Biblia, Isaiah chapter 34 verse 16. Seek ye out of the book of the Lord and read, no one of these shall fail, none shall want her mate, for my mouth it hath commanded, and the Spirit it hath gathered them. Sa punto dira nga ato nga i-search ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman ang pulong sa Dios importante kini siya mga pinalangga ng mga Kristohanon. Ang pulong sa Dios mo empower sa tuwa.
Ang pulong sa Ginoo mo ni muhatag kusog sa tuwa, mo ni mo strengthen sa tuwa para the time nga muagi ka og mga pagsulay sa kinabuhi, panahon nga ikaw matubang ka og bagyo sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios according pa sa book of Psalms, weaken thou me according to the word. Ang pulong sa Dios mo ni siyang mo-weaken, ang pulong sa Dios mo ni siyang mubuhi, ang pulong sa Dios mo ni siya ang mo-energize sa kinabuhi. Nga ikaw mga keep on pagpangalaga sa Ginoo, nga ikaw mga going on forward pagpangalaga sa Dios. Kay nga man ang pulong sa Dios mo-weaken ni siya. That's the reason why nga ato nga i-search ang precepts sa Ginoo. Ayaw talikuri, ayaw ibaliwala ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ayaw i-despise ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kaya nga naman ang pulong sa Ginoo mo empower ni siya. At the same time, dilang kayo mo empower, mo enlighten ni siya sa ato ang kinabuhi. Mo enlighten, muhatag kahayag sa ato ang kinabuhi. Especially kung ikaw nagalakaw ka sa dulom or sa ngit-ngit nga klase nga dalan, ang pulong sa Dios mo ni siya mahimo nato nga iwag mga pinalangga nga magtotoo. Dilang kay mo enlighten at the same time, ang pulong sa Dios mo establishar sa ato nga mga dalanon. O mo establishar sa atong dalanon. There's a reason why nga sa Christian kinala nato nga i-search ang pulong sa Ginoo. Search His precepts, my dearly beloved Christians. So dilang kay revival, is it possible or impossible? Maging posible ang revival when God's people search precepts. Panahon nga ang mga Christian, iya nga i-apply ang pulong sa Ginoo, pamatin-an, paminawon ang pulong sa Dios, and then i-apply ang pulong sa kinabuhi. Then according po sa Bible, maangko nato ang revival sa atong kinabuhi. The next is number 4, dilang kay when God's people search His precepts. But number 4, when God's people stand in His power. When God's people stand in His power. Serving God, dili ni siya madali mga pinalangga nga magtotoo. No, dili madali ang mga lagad nga faithful tubangan sa Dios. May mga ups and down ang atong pagpangalaga sa Ginoo. But nga naman nga usahay daghang mga failures, daghang nga defeats ang atong kinabuhi. Kay minsan or not minsan, most of the time nagasali kita sa atong kaugalingon nga abilidad. No? Nagasali kita sa kaugalingon natong strength. Nagasali kita sa kaugalingon natong nga kakayahan. Nagasali kita sa ato ang pagiging maayo nga laki or maayo nga Christian. I will tell you, without the grace of God, without the strength of God, without the power of God, I will tell you, di na to kaya mo padayon pagpangalaga sa Ginoo. Nga naman, nakapadayon kita, it's because of the grace of God nga nag-sustain ka nato nga ikaw makapadayon pagpangalaga sa iya. So when God's people stand in His power, I would like to use the prodigal son in the book of Luke, chapter 15, verse 11. Luke chapter 15. In Luke 15, verse 11. Familiar ka mo sa account? According pa sa verse 11, and he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them all his living. So yang isa ka anak nga gipangayo niya yang nga party, yang nga bahin. Kag yang nga bahin according pa da verse 13, and not many days nalakaw siya, no? And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. So, after nga nakuha niya nga bahin niya sa yang ginikanan o yang party, o niadto siya sa layo-layo nga lugar. O layo nga lugar nga layo sa presensya sa iyang amahan, layo sa presensya sa spiritually speaking, layo sa presensya sa Ginoo, o layo sa gahom sa Ginoo. So nung time according pa sa verse 14, and when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Nabot ang panahon nga nag-abot ang gutom. At the same time, naubos na iya kwarta. So wala na siya magamit. And in fact, kumanganit diri sa verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country, and sent him into his fields to feed swine. Now verse 16, and he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Now verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Now anong una makuha ito nga mensahe this evening? Ang isa ka prodigal son, akala niya maging malipayon siya.
with all his substance. Nga nakuha niyang portion palayo sa presensya sa iyang amahan. Akala niya nga ma-enjoy niya ang for the rest of his life ang iyang portion nga naangkon niya gikan sa ginikanan without knowing ang material things nga na-accumulate niya gikan sa ginikanan niya, niabot ang panahon nga naubos without thinking ang material things nga nakuha niya may katapusan, may hangganan. Umuna mga butang akong kisa sa papangalagad nato sa Dios. Kung murilay kita sa itong agahom, kung murilay kita sa itong strength, kung murilay kita sa itong abilidad, there will time nga dili kita makasurvive, pingaman, kita nga tao, ma-fail kita, atubangan sa Diyos, but when you rely on the power of God, regardless, ano man, ato ginatubang sa kinabuhi, ano man, kadag kong storm, nga moabot sa imo kinabuhi, ano man, klase nga pressure, trials, nga moagi sa imo kinabuhi, because you rely on the power of God, you can keep on serving God, you can keep on serving God with joy nga may kalipay mga lagad dira sa Ginoo. Tingaman, nagsalig ikaw sa gahom sa Ginoo. Basta pa nga dili ka mosalig sa iya. Muna nga kung kisa o dili kay kisa, majority bagsak kay ngaman ning salig ikaw sa kagalingon. Like sa prodigal son Andre, ning salig siya sa mga butang materially nga maghatag kaniya kalipay. Ang tinudanay nga muhatag kalipay kanato mga pinangga nga magtutuo. Wala na ba ng Ginoo mga pinanggang magtuto? Dili ang kwarta, popularidad, but ang Diyos siyang kaya muhatag o tinudanay nga kalipay sa tawang kinabuhi. So, revival, is it possible or impossible? It is possible when God's people stand in His power. No, kung kita mutindog dira sa gahom sa Ginoo, murilay sa gahom sa Dios, then maangko nato ang revival sa tawang kinabuhi. The next is nilang kay number 4. Nilang kay when God's people stand His power. Then last, are we last na? 5. Okay, when God's people submit to His plan or will. When God's people submit to His plan or for the sake sa ang will, kung ilistan sang plan. O sa panahon nga ang magtutuo musabmitar kita sa plano sa Ginoo sa taong kinabuhi. Ang plano sa Dios mga pinalangga nga magtutuo nakadaysa sa tuwa makaangkon tawag revival. Kaya nga naman, as I have said kaina, ang isa ka Kristohanon nga walay revival, ang yang kinabuhi, walay kalipay ang yang pagkanta. Walay zealousness kainit ang yang pagpangalagad sa Ginoo. Pwede ka nga present ka sa panimbahon, present ka every morning, every services sa church nga gina-set up. But I will tell you, kung isa ka Kristohanon nga walay revival, kapoy, walay kainit ang pagpangalaga sa Ginoo, walay kalipay ang pagpangalaga sa Dios, and sometimes, may mga kan pa nga, maabot pa ang punto nga daw, magmahay pa nga anong nahimo ka Christian. Kaya nga naman, wala revival ang imong kinabuhi. Unta wala lang ko nimo Kristiyano kay entok mga laga sa Ginoo. Wala unta ko din, naunta ko sa kalibutan. Ang anong naabot na kingaman, wala revival lang imong kinabuhi. So ang Dios ang will sa Ginoo nga i-revive kay nga naman wala lang ta giluwas sa Ginoo para mahimo kita nga display sa simbahan. Wala lamang kamo giluwas sa Dios para nga mulingkod lang, maminaw sa mensahe. Wala lamang kita giluwas sa Dios nga muna nga ato nga design, but God save us nga may purpose sa inyong kinabuhi. God save us nga diin, may design, may direction ng kinabuhi, nga ang gusto ng Diyos nga kamo mapusdan, nga gusto ng Diyos nga kamo magamit para sa hingamaya, nga gusto ng Diyos nga kamo makalala kita o kalag sa tinaw sa Ginoo. Gusto ng Diyos nga kita mga lagad nga may kainit, gusto ng Diyos nga mudawat og honor, gusto ng Diyos nga mudawat according pa sa Bible sa paghimaya nga diin may kalipay, kay dili gusto ng Diyos, dili malipay ang Diyos sa isa ka offering, sa isa ka pagsimba nga diin walay kalipay, dili mahimuot ang Diyos sa pagsimba, pag-alagad kaniya. Kung ikaw walay kalipay, gusto ng Diyos nga imong pagpangalagan niya may kalipay. Umuna nga ang will sa Ginoo nga maangko nato ang revival. According pa sa balikan ko ang Luke chapter 15. Yung minaka-nindot no, ang butang sa isa ka prodigal son. Nung iya nga nakaamgo na siya, nakarealize na siya sa iyang situation, nakarealize na siya sa condition sa gihimo niya sa kinabuhi.
ang iyang nga pagpalayo sa Ginoo nga dili gani healthy o dili healthy nga mo palayo sa presensya sa Ginoo, dili healthy nga mo palayo sa gahom sa Ginoo, dili mo palayo dili healthy nga mo palayo ka sa will sa Ginoo. So na-realize niya according pa sa verse 16, verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Verse 18, ang gihimo niya, I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Ang gihimo niya, nung time nga na-realize niya yung condition, ang need niya, according pa sa Bible, ang iyang ingon nila, I will arise, mutindog ako, and go to my father. Mubalik ako sa kamahan, mubalik ako sa pamilya, mubalik ako sa presensya sa Ginoo, mubalik ako pagsalig sa Dios, mubalik ako pagpangalaga sa Ginoo, mubalik ako dito sa ako ang amahan. Munang yang na-realize niya, according pa sa Bible na agas, kag tilang kay naghimo siya desisyon nga mubalik na tubangan sa Ginoo at the same time, nangayo siya pasaylo sa Ginoo. Nangayo siya pasaylo sa amahan. Nga, Father, I have sinned against thee. Umuna po ang mga pinalangga nga mga magtutuo this evening. Ang Ginoo dili siya mo padala og revival sa atong kinabuhi. Kung kita dili mo ila sa atong kasalanan at tubangan sa iya. Kung kita dili nato ilhon ang atong kakulangon at tubangan sa iya. Kung dili nato ilhon ang atong kabugnawon at tubangan kaniya, dili mo padala og revival ang Ginoo sa atong kinabuhi. Basta panahon nga mo ila ikaw, mo acknowledge kita sa atong kakulangon at tubangan sa Ginoo, sa atong failures at tubangan sa Dios, and God will send revival sa atong kinabuhi. So ato lamang i-acknowledge mga pinalangga nga magtutuo ang atong mga kasalanan, kakulangon, kabugnawon, backsliding, at tubangan sa Ginoo kingaman ang Dios merciful siya. Maluluyo ang Ginoo. Isa ka Dios nga diin puno og kaluoy. According pa sa sulat dira nga grabe ang kalipay sa father nung nakita niya ang anak niya. Layo pa lang. Nung nakita niya ang anak niya nga nagbalik sa iya, grabe ang kalipay niya. No, sumuna po at tubangan sa Ginoo. Sa panahon na isa ka magtutuo, mubalik dira kaniya, mangayog pasaylo tubangan sa Dios, din ang Dios handa siya nga mo welcome. Handa siya mo dawat kanimo. Handa siya nga mo hatag kanimo og tinud-anay nga revival. So, revival, is it possible? Yes, it is possible when God's people seek His presence. Revival is possible when God's people surrender their pride. Posible ang revival nga maangkon sa isa ka magtutuo, panahon nga i-surrender nato ang garbo, i-surrender nato ang kasalanan, i-surrender nato ang failures, i-surrender nato ang backsliding, i-surrender nato ang coldness. Ang revival posible sa panahon nga ang mga magtutuo mutindog diha sa gahom sa Ginoo ug iyang pangitaon ang pulong sa Dios, at the same time mo submit sang will sa Ginoo. But the problem, maging imposible ang revival, mga pinalaga nga magtutuo. Imposible nga maangkon nato ang revival sa Christian kung dili nato pangitaon ang presensya sa Ginoo. Imposible nga maangkon nato ang revival kung ikaw mupalayo sa Ginoo, kung ikaw mudagan palayo sa Dios. Imposible nga maangkon nato ang revival. Imposible pod nga maangkon nato ang revival kung dili nato i-surrender ang atong mga pride at tubangan sa Ginoo. Imposible pod nga maangkon ang revival kung dili kita musalig sa Dios nga diin siya ang source sa ato ang revival. At the same time, imposible pod maangkon ang revival kung ato ang palabyon ang mga mensahe nga ato ang nadunggan. Imposible mga magtutuo. Bisan pa sa ka dynamic ang isa ka preacher diri, kung imo nga ipahigad, ipadaplin, dili nimo pamatin-an, i-apply ang pulong sa Ginoo sa kinabuhi, imposible nga maangkon nimong revival. But kung imo i-apply ang pulong sa Ginoo, bisan daw minus ang nagadala sa gintawag mensahe, makaingon mo nga daw dili kay sa bombastic, but sa panahon nga imo nga patalinghugan, i-apply ang pulong sa inyong kinabuhi, posible nga magkaroon og revival. At the same time, ang pagpailalom sa plano sa Ginoo sa ato kinabuhi. Ang Dios mag-bless ang mensahe sa evening, and I hope kita nakakog mensahe. Let's pray.
To our most gracious Heavenly Father, Lord God, thank you so much, Ginoo, sa mga mensahe, Lord, nga mo nadunggan this evening. I pray, Lord God, nga ang mga mensahe, Ginoo, magpabilin sa mga kasing-kasing. In Jesus' name, I pray, Amen.